Hindi naman problema ang aso dahil maaari ding gamitin ang decomposing agent para sa dumi nito. Dahan-dahang itinulak ni Mark ang aso papalayo nang lumapit ito sa kanya at napansin na mas komplikado ang sitwasyon sa pusa. Bagamat nabubulok ang dumi ng pusa, hindi lahat ng uri ng litter ay tugma sa kanilang sistema. Medyo mas masalimuot ang sitwasyon sa aso dahil kahit na pwedeng i-decompose ang dumi nito, hindi lahat ng uri ng litter ay pwede. Ang mga loika nito ay unti-unti nang nagiging sakit sa ulo. At nariyan pa ang pusa, isang 10 kilogramong dambuhala na may hindi may kakailang ora ng isang general. Tamad siyang sumulyap sa gilid sa grupo ng mga aliping may dalawang paa na kasalukuyang nakatitig sa kanya ng mariin habang ginagawa niya ang kanyang pribadong sadye. Gumawa siya ng mukha ng lubos na pagkamuhi, tinatapos ang kanyang ritual na tila wala ng iba pang mahalaga sa mundo. Pagkatapos ipagpag ang kanyang mga paa, tumalon siya sa sopa at pumwesto ng hindi komportable. Iminungkahi ng kanyang biyenang babae sa mahinang boses na kung makakahanap sila ng biodegradable na litter, dapat nilang isama si Juso. Matagal na tinitigan ni Mark si Juso na tila walang kinalaman sa usapan. Nandoon siya, masayang dinidilaan ang kanyang mga paa nang hindi man lang nag-abalang tumingin sa direksyon ni Mark. Tumalikod si Mark at nagngit-ngit ang mga ngipin at nagpas siyang oras na para makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan para humingi ng tulong. Kailangan niyang tingnan kung makakahanap sila ng partikular na cat litter na kinakailangan para sa kanilang sistema. Kung mahanap nila ito, sasama ang pusa, kung hindi, magbabago ang plano. Ang tanging natitirang opsyon ay iwanan siya sa bahay na may maraming pagkain at tubig. Kailangan niya na lang itong kayanin ng mag-isa, isang malupit na katotohanan, sigurado, pagkatapos niyang sabihin yon, nakaramdam siya ng matalas na titig mula sa sopa, bahagya siyang nulat at lumingon para makitang nakatitig sa kanya ng mariin si Juso. Ipinagpatuloy lang ng pusa ang pagdila sa kanyang mga paa, mukhang kalmadong-kalmado at marahil ay medyo nanghuhusga. Matapos tugunan ang issue ng wastewater, tumungo naman tayo sa susunod na kritikal na punto. Ang usapan ay lumipat sa mahirap na gawain ng pagtatapon ng solidong basura. Ito ay isang problema na hindi pa nahahanapan ng solusyon ni Mark kahit na nakapagsaliksik na siya sa halos 100 artikulo at walang katapusang mga thread sa forum. Ang issue ay karamihan sa mga tao kapag nagbabasa ng mga survival guide na ito ay gustong-gustong mag-imbak ng mga prepackaged na pagkain, merienda, at deboteng tubig. Batay sa 10:1 packaging ratio para sa karamihan ng mga produktong pagkain at expansion ratio na 3:1, ang sinumang nag-iimbak ng higit sa 150 cubic meters na mga supply ay mapapalibutan ng higit sa 3 cubic meters na mga plastic na bag sa loob ng isang taon. At alam natin na ang mga plastic na bag ay hindi basta-basta mananatiling tahimik o mananatiling maayos, tiyak na hindi sila mananatiling organisado. Hindi pa kabilang dito ang mga tira-tirang pagkain na hindi maiiwasang maiwan sa balot. Mabubulok ang mga katas nito at mapapanis ang lahat. Sa oras na yon, marahil, ayaw mo nang humakbang sa silid na yon. Sa totoo lang, imposible talagang maiwasan ang paglikha ng basura. Sa pinakamababa, kapag nag-iimbak ng mga probisyon, ang packaging ay hindi maiiwasan. Habang tumatagal ang panahon at ang lockdown at nauubos ang mga supply, ang salansan ng solidong basura ay patuloy lamang nalalago. Ito ay mga katotohanan na hindi basta-basta pwedeng baliwalain, at hindi rin pwedeng itapon lang ang basura kung kailan man gustuhin ng isa. Ang unang opsyon ay wawasak sa kapaligiran ng tirahan sa shelter, at ang pangalawa ay hindi lamang mga akit ng mga zombie kundi malamang ng ibang tao rin. Ito ay isang problema na may masamang intensyon na nakatago sa likod nito, at dapat itong matugunan. Ang solusyon ay may dalawang bahagi, mula sa pinagmulan at sa paggamot ng basura. Inalag ni Mark ang Coca-Cola sa kanyang kamay upang makita ng lahat ng malinaw ang tungkol sa packaging ng mga supply na ating iniimbak. Dapat nating iwasan ang ilang partikular na bagay sa lahat ng pagkakataon, partikular ang mga bagay tulad ng mga bote, lata, at mabibigat na bar aisles, ibig sabihin, ang mga packaging na may permanenteng sukat na gawa sa salamin, metal, o seramika. Ibig bang sabihin nito ay sinusukuan na niya ang Coca-Cola? Hindi naman para sa bagay na yon, kailangan lang magkaroon ng ilang 2.5 liter na bakal na silindro ng carbon dioxide na nakahanda at naghihintay. Pagsasamahin mo yon sa cola syrup, at sa ganoong paraan, mayroon ka ng sariwang soda. Bukod dito, maaari silang magsilbi bilang mga pangkagipitang fire extinguisher o maging mga sandata, talagang napakaraming gamit. Higit pa rito, ang paggawa ng carbon dioxide gamit ang baking soda ay isang napakalaking benepisyo. Ang paggamit ng baking soda at citric acid ay isang napakasimpleng proseso. Hindi ito hamon para sa isang accountant na may food specialty tulad ni Mark. Ngayon para sa paggamot ng basura, nakikita natin na kakailanganin niya ng dalawang maliliit na makina. Tingnan natin ang larawang ipinapakita niya sa atin. Ang nasa kaliwa ay isang maliit, low-speed vertical single shaft shredder. Ang mga sukat nito ay 60 cm por 46 cm por 122 cm. Ang laki ng kaya nitong durugin ay hindi dapat lumampas sa 40 cm. Kaya nitong mag-shred ng papel, plastic, manipis na metal at maging ng mga tela ng madali. Ang maximum na laki ng giniling na material ay 3 mm lamang. Nagtaas si Mark ng isang buto ng soya upang bigyan tayo ng ideya sa laki nito. Ang makina naman sa kanan ay isang twin screw plate compactor na may 28 tonelada ng pressure. Gamit ang isang hulmahan, maaari niyang kunin ng plastic mula sa shredder at i-compress ito upang maging mga block na may sukat na 15 por 20 cm na maaaring isalansan ng napakaayos. Ang lakas ng motor para sa parehong makinang ito ay 4.8 kilowatts. Inilapit niya ang mga blueprint at itinuro ang isang sulok sa ika-4 na palapag. Dito binalak ng may-ari na i-install ang bag filter at ang electrostatic precipitator. Ito ay isang maliit na silid na may ilang mga silya sa opisina, kaya mainam itong gawing bodega ng mga ekstrang bahagi. Doon nila iimbak ang mga compressed na block at maglalagay ng 5 o 6 na 15 watt na ultraviolet ozone lamp upang panatilihing maayos na nasanitize ang buong silid. Ang lakas ng shredder ay nananatili sa 4.8 kilowatts, isang pare-parehong pagpili. Talaga, ang tatak na liyasa ay itinuturing na isa sa mga nangungunang opsyon sa larangang ito. Matapos magkwenta, napagtanto niya na para sa kanilang anim, lumilikha sila ng humigit kumulang 0.2 cubic meters ng solidong basura bawat buwan. Ngunit paano naman ang pagpapanatili sa lahat ng kagamitang ito?